Alright mga kapatid, balitang Russia at Ukraine to, no? Yung opensiba ng Ukrainian forces mga tol ay tagumpay daw na nasakop o nakubkob yung Western Kursk region mga tol sa ano yan, sa Russia yan. So lumalabas mga tol dito umi-offensive ng umi-offensiba na ang Ukraine mga tol laban sa Russia. At tila ba na talagang nahihirapan si Vladimir Putin tulad nga nung mga nabigyan na natin ng reaction video, 'di ba? Nahihirapan na yung kanyang sandatahang lakas at yung kanyang mga sundalo. Well, kung naaalala ninyo, 3 taon nang nakalipas na unang umatake itong Russia sa Ukraine. 'Di ba? Doon nagsimula ang gulong 'yan. At katakot-takot na sanction ang inabot ng Russia sa maraming bansa sa buong mundo mga tol. Kaya ngayon ay nahihirapan ngayon sila dito sa pinasok nilang gulo. At ngayon, nagsasagawa na ng opensibong pag-atake ang Ukrainian forces mga tol at ngayon ay tagumpay na nakubkob nila ang Western Kursk region mga tol sa Russia. Well, etong balitang to ay mula sa UNTV News mga tol. Bigyan lang natin to ng reaction video and commentary at syempre opinion na rin mga tol. Dahil eto kailangan bukod sa balita mga tol, may matututunan din tayo rito dahil alam nyo naman ang Pilipinas ay nahaharap sa parang kaparehong sitwasyon mga tol na merong mga bansang gustong o merong bansang gustong manakop sa ating mga nasasakupan. So bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na meron tayo mga bagong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Jeffrey, ilang tropa ng Ukraine ang nakapasok sa western region ng Kursk? Noel, aabot sa 1,000 Ukrainian troops na may kasamang tangke at armored vehicles ang nakapasok sa cross-border ng Western Kursk region bandang umaga noong Martes. Sa ikatlong taon ng digmaan, ito na ang maituturing na isa sa pinakamalaking pag-atake na inilunsad ng Ukraine laban sa Russia. Yung nag-uumpisa to mga tol, ang buong akala ng marami mga tol ay madaling matatalo ni Putin kasi mga tol alam naman natin kung gaano kalakas ang Russia, di ba? Inaakala ng lahat na talagang madaling matatalo ni Putin itong Ukraine mga tol, di ba? Pero nung dumagsa ang tulong ng Western, 3 taon na mga tol itong labanan na to at marami nang nangyari. Ngayon ay opensiba na, sasagawa na ng opensibong pag-atake ang Ukrainian forces. At eto na, sa kauna-unahang pagkakataon mga tol, eto na yung pinakamatindi nilang pag-atake, sabi nga ganun, nakubkob o nasakop na nila yung isang bahagi ng Russia. Tinaas na nila bandila nila rito. Dahilan upang akusahan ni Russian President balikan natin ng onte. Ang digmaan, ito na ang maituturing na isa sa pinakamalaking pag-atake na inilunsad ng Ukraine laban sa Russia. Dahilan upang akusahan ni Russian President Vladimir Putin ng provocation ang Ukraine. Naglalaban na silang dalawa. Bakit aakusahan niya ng provocation? Natural, aatake talaga tong mga to. Sila nga na unang umatake, di ba? 3 taon na nakakalipas nung akala magsasagawa lang sila ng pag-exercise, biglang umatake sila, di ba? O ngayon, gumaganti ang Ukraine. Anong provokasyon doon? Hindi ba siya aware na nagegera sila? Hindi ata siya aware Nagsagawa naman ng missile attack ang Russian forces. Gayunman, bigo itong maitaboy ang malakas na opensiba ng Ukrainian forces. Nagdeklara naman ng state of emergency ang Kursk Oblast, habang isinailalim naman sa counter-terrorism operation ang Belgorod, Bryansk at Kursk region upang malimitahan ang galaw ng mga tao, sasakyan at phone tapping activities. Dahil sa pangyayari, so maraming report mga tol, 'di ba, na si Putin nasa 18,000 daw mga tol ang mga sundalo niya na nag-awol. Kumbaga umalis na sa kanilang posisyon, hindi na sila lumaban kasi nga nasa report din mga tol na kulang sila sa pagkain, kumukuha na rin sila mga tol ng ng mga mercenaries nila. Meron nga tayong nabigyan ng reaction video 'di ba mula kay Maharlika TV na na isang Chinese army mga tol ang nagkakaroon na ng diarrhea kasi ang kinakain na lang niya mga tol butter na lang. Biruin mo wala siyang pagkain. Tapos yung mga gamit nilang armas na ipinaglalaban nila sa Ukraine mga tol, mga luma na.
'Di ba? Kasi hindi na sila makagawa ng ng mga bago dahil nga sa patong-patong na sanctions ang ibinigay sa kanila eh. Dahil sila nga ang nagsimula dito mga tol. Kaya ngayon talaga nahihirapan na si Putin. Yung ibang mga sundalo mas pipiliin na lang nilang makulong ng 15 years kasi yun daw yung ipinangtakot ni Putin ayon sa mga report na kapag ikaw umalis iyong posisyon o sa iyong pagiging sundalo, ikukulong ka 15 years. So yung iba mas gusto na lang nila makulong, at least buhay sila kaysa makipaglaban sila ng luma mga gamit nila tas wala silang pagkain. Sabi nga 8 to 10 hours lang daw ang itatagal mo sa labanan eh. Talaga daw mahirap. Kasi nga dagsa ang tulong mga tol ng western country. Alam naman natin kung gaano kayaman 'yan, 'di ba? Tapos 'pag naging member pa ng NATO ang Ukraine, ay yari talaga, 'di ba? Matindi ang labanan diyan. Ikinagulat di lamang ng Russia, kundi maging ng Estados Unidos at Western countries ang surprise cross-border attack na ito ng Ukraine. Ba matindi no, talagang pinagplanuhan. Balik sa iyo, Noel. Jeffrey, mayroon Kunyari pa Estados Unidos at saka Western countries na nagulat sila eh. Iwas pusoy eh. Alam nila yung mga bagay na ganyan. Sila nga yung mga tumutulong 'di ba? Sila yung tumutulong diyan eh. Kaya kung makikita nyo mga tol, kahit na hindi malakas din ng Ukraine, oo. Malakas pero nagsimula yan mga tol, mga luma lang din yung mga gamit nila na pang depensa. Hanggang sa nagdagsaan ngayon tulong mula sa Western country. At ganun ang impact mga tol, kahit ng malaking bansa at malakas na bansa tulad ng Russia, mahihirapan mga tol sa mga ganitong klase lalo na pag pinagtulungan ka talaga. Pag nagtulong-tulong yung mga kalaban mo, ang isa lang ang kinakatakot nila yung banta ni Putin na kapag siya ay naipit na talaga at nagipit na, siguro kapag makikita niyang matatalo na talaga siya, damay-damay na, 'di ba? Lagi niyang pinatatakot, willing siya magkaroon ng nuclear war. Na wag naman sana umabot sa ganun mga tol, no? Pero pag ganun nga ang nangyari mga tol, talagang matindi ang mangyayari kasi kapag nagpakawala siya, malamang sa malamang gagantihan siya 'di ba? Hindi naman pwede nga nagpakawala si Putin ng nuclear, huwag tayong gumanti. Wala, pauulanan din sila ni Putin yan, 'di ba? O di gaganti din sila, ubusin nila lahat. Ano mangyayari sa mundo natin yan? Wag naman sana, 'di ba? Pero eto mga tol, marami tayong aral na mapupulot diyan 'di ba? Katulad ngayon yung nangyayari. Alam natin malaking bansa at makapangyarihan ng China. Pero kapag siya ay pinagtulong-tulungan ng mga kaalyado at kaalyansa natin, baka ganito rin ang mangyari sa kanila. 'Di ba? Malamang sa malamang alam nila yung mga balitang ganito kaya nagdadalawang isip din sila. bang mga sibilyan na nasawi o mga nasaktan dahil sa surprise attack na ito ng Ukraine at ilan naman yung mga nailikas? Noel, walang naiulat na nasawi. Gayunmay, hindi bababa sa 13 ang sugatan sa naturang surprise attack ng Ukraine at dalawa sa mga ito ay malubha ang kalagayan. Sa isang inilabas na video call sa pagitan ni Putin at First Regional Governor Alexei Smirnov, iniulat nito sa Russian President na inilikas na ang nasa 76,000 residente sa pamamagitan ng mga bus at tren patungo sa ibang mga rehiyon ng Russia na nag-alok na kupi ng mga ito, Noel. Alright, maraming salamat Jeffrey Coz, live mula sa Edmonton, Canada. Grabe no, kita mo yung nangyayari mga tol. Pero dito talaga masasabi natin na kahit makapangyarihan ka at malakas na bansa ka, pag talaga pinagtulungan ka, wala, mauuwi ka talaga sa Pero hindi natin naasahan yan mga tol at hindi inaasahan ng marami yan. Sabi nga kahit daw Estados Unidos nagulat di ba? Sabi lang yun, di ba? Pero alam natin kasama sila dyan. Di ba? Ang opensibang atake ng Ukraine yan ay nagawa nila mga tol na makubkob ang isang bahagi ng rehiyon ng Russia, di ba? At dito inakusahan ni Putin na provocation ang Ukraine. Nakakatawa lang mga tol nang mag-aakusa siya ng provokasyon. Di ba siya aware na naggegera silang dalawa? Provokasyon, di ba? Talaga naggegera yan, naatake talaga sila. Bakit nagkaroon na ba ng ceasefire? 'Di ba? Nagkaroon ba ng gantihan 'yan Anyway, bilang isang Pinoy at bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa balitang 'to? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.